Akala ko, nag-iikot na. Hindi. Yan. Oh. Kaya yun, ang ano ko sa inyo na ang maibibigay ko ng payo na maging matatag. At huwag kayong maiubagang maano sa kung may pamilya kayo na may cancer. Kasi iba-iba ang cancer. Iba-iba. Ang nakuha ko ay carcinoma, ovarian cancer stage 4. Wala na yung lunas. Hanggang chemo-chemo na lang yan. Hanggang kaya ng katawan. Ang stage 1 at stage 2, may lunas pa yan. May gamot pa yan. Nalulunas pa yan. Pero ang stage 3 at stage 4, lalo ng stage 4, ay mahirap ng gamutin. Hanggang chemo na lang yan. Hanggang kaya ng organs. Kaya di ba ang ibang yung may stage 4 cancer talagang namamatay? Dahil nga hindi nakaya ng organs ang chemo treatment. Yun yan. Kaya tanggap ko na yan. Kasi nandito na sa akin, hindi na yan matatanggal. Nandito na yan. Ang stage 4 cancer kasi, nakalabas na sa boundary o kung saan napunta yan. Kaya di ba ang iba-iba, may lung cancer, o ibang kung saan napunta yan. Kaya ang iba na stage 4 cancer, hindi talaga na-survive kasi kumalat na. Hindi tulad ng stage 1 saka stage 2, nasa boundary pa lang yan. Hindi pa nakalabas. Pero ang stage 3 saka stage 4, nakalabas na. Kaya kung saan na yun napunta. Yan. Yan ang natutunan ko. Kasi nag-research ako niyan. At syempre, rin sa doktor. Yan. Kaya, yan. Kaya yung nag-ano sa akin nung una, na hindi naniniwala sa akin na may sakit ako. Nagsabi lang na nag-aarti lang ako at kailangan ko ng atensyon. Bakit mapanggap ako na may sakit ako? Kung kailangan ko ng atensyon, hindi ko yan. Kasi nga, nakikita ako na tumatawa ako. Ay bakit? Anong gusto nila? Maawa ako sa sarili ko. Dahil sakaling mamatay na ako, lahat naman tayo mamamatay. Una lang. Kaya hindi tayo dito hindi tayo forever dito sa mundo. May kanya-kanya tayong destiny. Ang iba nga bata pa, walang sakit, wala na. Kaya hindi ko na yan, tinanggap ko na yan. Kung talagang oras ko na. Hindi, walang malang makakapagpigil, kundi ang Panginoon, Ama Hesukristo. Kaya kung maging mabuti sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, huwag tayo gumawa ng mga kasamaan. Dahil babalik yan. Hindi tayo habang buhay dito sa mundo. Saglit lang ang buhay natin dito. Mga artista nga, tingnan mo. Wala na ang iba. Mayayaman pa yan. Naalaman mo, wala na. Kaya, habang buhay, gumawa ng kabutihan. Yan ang maging mabuti sa inyong mga kapatid, sa iyong magulang. Yan, mahalin niyo ang magulang niyo, mahalin niyo ang mga kapatid niyo. Yan. Hindi yung mapakita ka ng kabutihan sa ibang tao para makita na mabuti ka, pero sa pamilya hindi. Ay hindi yan hindi yan tanggap ng Panginoon na Jesucristo. Kasi iyong ginagawa, pakitang tao lang. Kung talagang yan, para makita ng Panginoon na Jesucristo ang ginagawa mo, bakit dapat gumawa ka ng mabuting kabutihan. Kabutihan sa mga kapatid, sa mga sa magulang. Huwag gumawa ng kasamaan. Dahil galit kayo, gagawa kayo ng kasamaan sa kapatid. Ay babalik yan sa inyo. Hindi ngayon, pero malay mo pag mas
tumanda kayo kaysa sa akin. Kasi ako, panahon na lang kung kailan ako mawawala. Ang Panginoon ang Jesucristo na lang kung kailan ako dito sa mundo. Kaya habang kayo ay healthy, gumawa ng kabutihan. Hindi yung dahil galit kayo sa iyong kapatid, magawa kayong kasamaan. Hindi nyo aram, pag hindi ngayon, darating ang panahon, kung kailan kayo matanda na, saka kayo paparusahan ng Panginoon na Jesucristo. Yan ang matindi na yung kwento ni Papa noon. May daw yun, yung medyo teenager na si Papa. May kapitbahay doon na yung anak sobrang lapastangan sa ina na matanda na, hindi na makalakad, nag-iidos-idos na lang, gano'n, para magpunta sa ilog at maliko. At lapastangan daw talaga yun, yung nanay, sabi ni Papa. Hindi yun makalimot-limutan ni Papa. Ngayon, yung namatay na yung nanay at yung anak, ng pangalan daw ay Rina, ay matanda na rin. Pero matagal bago namatay. Daw yung dila, naghaba hanggang sa may suso siguro yan. Talagang naghaba daw. Patay ng katawan, pero ang ulo buhay pa. Nagpunta daw doon ang pare, binibensyon na ganyan, tapos nawakan na para bigyan ng ng dasal, na ganyan daw. Ganyan. Tapos, yung cross, ilalagay sa mukha, sa yan, ilalagay na ganyan daw. Ayaw talaga. At yun daw yung anak na lapastangan at talagang napakasama sa magulang ay matagal daw mamatay. Yan ang kwento ni Papa. Hindi yan makalimot-limutan ni Papa kasi nangyari sa kanya. Kaya ako talagang may respeto ako kay Papa, kay Mama. Hindi ako gumawa ng kasamaan sa mga magulang ko. Yan. At pasalamat ako kahit mahirap ang magulang namin ay naging magulang ko. Hindi ako hindi ako naghinanakit na hindi mayaman sa mama. At hindi kami nabigyan ng magandang buhay. Pero dahil mahirap lang kami, tanggap ko yun. At mahal ko pa rin ang magulang ko kahit kami ay mahirap lang. Sa magkakapatid nandito sa Canada, ako ang pinakamahirap. Kasi nga, yung may tao na talagang inabuso ako. Inalipin ako. Kaya naapektuhan ang pagkatao ko. Kaya sana makabigay ito ng aral sa lahat na maging mabuti sa inyong pamilya. Yun lang. At sa sunod na naman, at ako'y kakain na ng aking breakfast. Yan. At ulit ako mag-video kapag may sasabihin ako. Okay. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Nagbigay ako, naglagay mga dekorasyon para maganda. Yan. Mamaya siguro magawa ako kung may lakas ako, nagawa ako ng ganito sa kwarto. Habang ako ay nakikinig ng baka manood ng TV.
Yan. God bless everyone. Maraming salamat sa panonood nyo sa akin. Sana ang mga kwento ko ay makabigay ng aral sa inyong lahat. Okay. God bless. Yan, matatapos na. Sa sunod na naman, balik na naman ako. Medyo makaano ngayon, oh, malimlim. Ano pa lang dito, oh, 10:31 ng umaga. Tamang-tama ang aking breakfast. Yan. Tapos mainom ako nito, oh, ng aking vitamins. Tapos mainom ako ng yung aking iniinom. So, oh, mapabili ulit ako ng ano yan, Ensure. Prescribe ito sa aking doktor nung na-admit ako sa ospital. At ang iinumin ko. Yan. Kain-kain. Yan. Magawa nga ako ng calendar para sa mga schedule ko. Para may parang diary. Yung gagawin ko. Kung sakaling wala na ako, makita-kita ng mga anak ko. Mga ginawa ko. Taba ko ano? Sobrang kain kasi. Okay. Tinatapos ko lang ng aking appetizer. Yan. Paborito ko talaga ang pula. Marami akong pulang kulay. Yan ang paborito ko. Kaya huwag kayong magulat kung bakit may mga palagi akong nagpupula. Kasi paborito ko talaga pula. Yung mga lumiit sa akin, papabigay ko na. Maliliit na yung mga damit ko, papabigay ko na. Para akong ibus. Gusto ko yung malalaking damit. Yung may bilihin ko. Ano na si Lola? Matanda na. May apo na ako. Huwag yan ikaila na may apo na ako. Hindi ko dinidinayan dahil may apo ako. Tatapos na ito. Kaya wala na akong masabi sa ngayon. Susunod na naman. Para marami masasabi pa ako. Sabi ko kwento ulit ako ng update sa buhay ko. Okay. God bless everyone. Matapos na. God bless. Thank you.